Kabanata 1551, pagkatapos ay isabit ito sa pintuan ng bahay ni Wesley, bahagyang namula si Shay at Ulong, papakasalan ko. Si Wesley sa hinaharap at ang tahanan niya ang magiging tahanan ko. Hinayla ni Avery si Shay sa sofa at pinaupo. Shay, mukhang marami ka nang nakabawi ngayon kaysa kanina, baka. Sa susunod na tagsibol, ipapangako ng kapatid mo na magkasama kayong dalawa. Shay, tumimbang ako ngayon ng 80 pounds, sinabi ni Wesley na ang aking taas at timbang ay dapat na normal. Upang maabot ang 90 pounds, Avery, well, ang payat mo pa ngayon, ngunit hindi ka maaaring kumain ng labis o ito ay magiging backfire. Matapos makinig ng mabuti, tumango si Shay. Avery, gusto kong magdaos ng kasal sa damuhan. Avery, oo, ang isang lone wedding ay maaari ding maging napaka-romantiko. Nagsimulang magkwentuhan ang dalawa tungkol sa iba't ibang detalye ng kasal. Nakita ni Wesley na masayang nagkukwentuhan ang mga ito kaya hindi niya napigil ang humarang. Hindi pa man lang nababanggit ang 8 karakter pero parang magdaraos na sila ng kasal. Hayden, nasasanay ka pa ba sa pagbalik mo sa Ariadne? Nakita ni Wesley si Hayden na nakaupong mag-isa. Kaya lumapit ito para makipag-chat sa kanya. Ito ang aking bayan, sabi ni Hayden. Wesley, bueno, ikaw at ang iyong ama, Tito Wesley, alam mo ba ang tungkol sa aking ama at Rebecca? Well, naintindihan ni Wesley ang iniisip niya, mag-focus ka sa pag-aaral, sila na mismo ang hahawak sa mga gawain nila. Hindi sinagot ni Hayden ang pangungusap na ito, kung gagawin ni Elliot na hindi masaya ang kanyang ina balang araw, tiyak na hindi siya uupo. Tito Wesley, kasal ka kay Tita Shay, kaya maging mabait ka sa kanya, biglang sabi ni Hayden. Wesley, oo, hindi mo siya mapapag-alitan, kailangan mong makinig sa kanya, nagdemand si Hayden. Hindi sumagot si Wesley sa kanya tulad ng ginawa niya ngayon kung mali ang kanyang kahilingan at pagpili, hindi. Kung siya makikinig, Hayden, pwede mo muna siyang pakinggan, at pagkatapos ay dahan-daang mga tuwiran sa kanya, huwag mo siyang awayin, huwag mo siyang akusahan, tumango si Wesley, sa palagay ko magiging mabuting tao ka sa hinaharap, magiging napakabuti mo sa iyong asawa, namula ang mukha ni Hayden dahil sa swish, I will not get married in the future. Wesley, bakit, Hayden? Hindi ko alam kung bakit, ayoko lang. Wesley, yan ay dahil hindi ka pa nakakakilala ng babaeng nagpapabilis ng tibok ng iyong puso, kapag ginawa mo. Magbabago ang isip mo, akala ko haantong ako mag-isa hanggang sa dumating si Shay sa buhay ko, parang pagbubukas ng bagong mundo, napakasimple niya, dalisay, inosente, at cute. Namanhid si Hayden kaya tumakbo siya palayo at pumunta sa kusina. Naisip ni Sandra na gutom na si Hayden, kaya mabilis siyang nagluto ng isang malaking bowl ng dumplings para kay Hayden. Mabilis ang panahon, at sa isang linggo, magiging bagong taon ng Ariadne. Bumalik na sa normal ang mga binti ni Elliot, nag-alala si Avery, at sinamahan siya sa ospital para sa pagsusuri. Pagkatapos kumuha ng pelikula, sinabi ng doktor na gumagaling na siya, maliban sa hindi masiglang pag-eehersisyo, walang problema ang pang-araw-araw na gawain. Pagkalabas ng ospital, tinanong sila ng driver kung saan sila pupunta. Nagtama ang kanilang mga mata nang hindi sinasadya. Naintindihan ni Elliot ang iniisip niya, kaya sinabi niya sa driver, umuwi ka muna. Naghihintay si Avery na gumaling ang kanyang binti, at pagkatapos ay magkasamang pumunta sa Bridgedale para bisitahin ang pamilya ni Xander. Pag-uwi ni Elliot, pasimpleng inimpake ni Avery ang kanilang mga bagahe, at saka sumugod sa airport kasama si Elliot. Matapos ang mahigit 10 oras na paglipad, lumapag ang eroplano sa kabiserang paliparan ng Bridgedale. Lumabas sila ng airport, kinuha ang kanilang mga bagahe sa villa at inilagay ang mga ito, at pagkatapos ay pumunta sa dealer. Kabanata 1552. Matapos ang pagkamatay ni Xander, nakipag-ugnayan si Avery sa pamilya ni Xander sa pamamagitan ng telepono at WhatsApp. Ang mga magulang ni Xander ay parehong may mataas na pinag-aralan, at ang kanilang mga personalidad ay banayad at pigil. Walang alinlangan na malaking dagok sa kanila ang pagkamatay ni Xander, ngunit hindi sila nagreklamo tungkol kay Avery. Mas lalo nitong ikinagilty si Avery. Dumating ang dalawa sa bahay ni Xander, at napatingin sa nanay ni Xander, ang buhok na puti ni Sabrina Jenkins. Biglang nabasa ang mga mata ni Avery. Tita, matagal ko na po kayong gustong bisitahin ng tito ko, pero dahil malubhang nasugatan ang asawa ko, ngayon ko lang kayo napuntahan. Solemn na ang ekspresyon ng mukha ni Sabrina. Sinabi ko na sa'yo na huwag kang sumama. Ang gulo, binuhusan sila ni Sabrina ng 2 baso ng tubig, at
Nagpatuloy, sa totoo lang, hindi ang pagkamatay ni Xander ang pinaka hindi komportable para sa amin, ang pinaka hindi komportable ay ang girlfriend ni Xander na si Willa, namatay talaga para ipaghiganti siya sa ibang bansa. Umiiyak na sabi ni Sabrina dito, agad kumuha ng tissue si Avery at pinunasan ang luha ni Sabrina. Avery, tita, kailangan mong alagaan ang iyong katawan, kung makita ka ni Xander at Willa na malungkot, hindi ko. Alam kung gaano sila ka-distress, tiniis ni Sabrina ang matinding kalungkutan at nabulunan, si Willa ay parang sarili kong anak, sa tuwing pupunta siya sa akin, sinasamahan niya akong makipag-usap ng matagal, sinabi rin niya na papakasalan niya si Xander sa hinaharap at hindi lilipat, ngunit maninirahan sa amin, napakatahimik niya at maayos ang ugali, how dare she. Went to revenue Xander alone, hindi pa nakikita ni Avery si Willa, ngunit mula sa bibig ni Sabrina, agad na nabuhay sa kanyang isipan ang imahe ni Willa. Okay, huwag ka nang umiyak, dumating ang mga tao para makita kami, hindi para makita kaming umiiyak. Ang ama ni Xander na si Maddox Jenkins ay tinapik ang likod ni Sabrina, di ba sabi mo gusto mong tanungin si Avery kung may tanong ka, tanong mo. Agad na sinabi ni Avery, tita, kung may itatanong ka sa akin, magtanong ka. Basta ang alam ko, sasabihin ko sa'yo ang totoo, huminga ng malalim si Sabrina, inayos ang kanyang emosyon, at nagtanong, sabi ni Xander, ang taong nalason hanggang mamatay ay si Kyrie, pero bakit pinatay ni Kyrie ang anak ko? Ang aking anak ay isang ordinaryong doktor lamang, nakatira si Xander sa inyo ng bodyguard mo noon sa hotel, bakit hindi pinatay ni Kyrie ang bodyguard mo pero ang anak ko ang pinatay? Napaisip si Avery sa tanong na ito, baka ayaw ni Kyrie na operahan ako ni Xander. Bukod sa kadahilanang ito, wala talaga siyang maisip na ibang dahilan. Kumunat ang noo ni Sabrina, pero hindi lang si Xander ang kayang magpa-opera, ang iyong operasyon ay hindi. Ganoon kahirap, hindi ba't ginawa ito ng mga doktor sa Young para sa iyo, kung ayaw ni Kyrie na gamutin ka? Ng doktor, bakit hindi niya pinatay ang doktor na nag-opera sa iyo, hindi naman patay ang doktor na nag-opera sa iyo, di ba? Dahil sa sinabi ni Sabrina, napaisip ng malalim si Avery, hindi niya masagot ang tanong. Kung pinatay ni Kyrie si Xander para lang pigilan si Xander na magpagamot pero pagkamatay ni Xander, sumailalim siya sa abnormally smooth operation sa Young paano ito ipapaliwanag? Nagtataka siyang tumingin sa kanya si Sabrina at nagpakawala ng mahabang buntong hininga, natatakot akong. Hindi ko malutas ang dahilan ng pagkamatay ng aking anak. Tita, pasensya na po, bago pinatay si Xander, walang abnormal na nangyari, kaya hindi ko mahulaan kung bakit nangyari yon, humingi ng paumanhin si Avery, ngunit may mas malalim na dahilan para sa kanyang pagkamatay. Oo, kung walang dahilan, bakit hindi namatay ang iba? Madilim at malungkot ang mga mata ni Sabrina, siguro ito na ang buhay ni Xander. Kabanata 1553, si Xander siguro may na-provoke, mariing sabi ni Maddox, okay lang kayo ng bodyguard mo, naipaliwanag na. Nito ang problema, kung bakit hindi ka namin sinisi ay dahil din dito. Malalim itong inisip ni Avery sa kanyang isipan, kadalasan ay nakikipag-ugnayan siya sa mga taong iyon sa ospital. Maliban sa akin at sa aking bodyguard, matapos maayos ang kanyang boses, idinagdag ni Elliot na kilala na rin niya si Rebecca. Elliot, ibig mong sabihin, ang bagay na ito ay may kinalaman kay Rebecca, agad na kumunat ang noo ni Avery. Elliot, hindi ko alam, ang alam ko lang nilapitan ni Rebecca si Xander. Tanong ni Avery, bakit nilapitan ni Rebecca si Xander, anong nangyari sa kanila? Inimbitahan niya si Xander sa bahay niya, kaya alam kong sinabi niya na hiniling niya kay Xander na ihatid ka. Matapos pakinggan ang paliwanag ni Elliot, tila walang dahilan si Rebecca para patayin si Xander. Kahit hilingin ni Rebecca kay Xander na ilayo si Avery, pero hindi pumayag si Xander, hindi papatayin ni Rebecca si Xander. Biglang sabi ni Elliot, may nakakaalam ng dahilan. Avery, naalala mo ba si Lorenzo? Malamang namatay si Xander sa kamay niya, dahil ang girlfriend ni Xander at si Xander ay namatay sa parehong lason at pinatay ni Lorenzo. Paano ko makukontak ang Lorenzo na yon? Nasa Young ba siya? Tuwang-tuwa si Sabrina, pwede ba akong pumunta sa Young at tanungin siya? Sabi ni Elliot, tita, huwag kang pabigla-bigla, kahit patay na si Kyrie, hindi mabuting tao si Lorenzo. Napakadelikado kung pupuntahan mo siya ng padalos-dalos. Hey, pwede mo bang kontakan si Lorenzo? Ayoko nang maghiganti, gusto ko lang malaman kung sino ang provoke ng anak ko at kung ano ang ginawa niya para makarating siya dito, kung hindi ko alam ang dahilan, hindi. Ako mapakali, mapula ang mga mata ni Maddox, napatingin si Avery kay Elliot.
Avery, hindi naman sa ayaw kong tumulong na makipag-ugnayan kay Lorenzo, pero hindi naman kailangan, sa tingin mo ba sasabihin niya sa atin ang totoo, kahit sino ang nag-udyok sa kanya, hinding-hindi niya sasabihin. Sabi ni Elliot tungkol sa karakter ni Lorenzo na kilalang kilala niya, kahit patayin niya, wala siyang sasabihin, tumango si Avery, kung tatanungin mo si Rebecca, mas imposibleng makakuha ng sagot kung ginawa ito ni Rebecca, hindi ito aaminin ni Rebecca, kung hindi yung ginawa ni Rebecca, baka si Kyrie lang yun. Desperado na si Sabrina matapos marinig ang usapan nila. Ang dahilan ng pagkamatay ni Xander, natakot si Sabrina na walang paraan upang malaman sa buhay na ito. Pagkatapos ng tanghalian, nagtanong si Avery, Tita, pwede po ba akong pumunta sa study ni Xander? Oo, maraming libro sa pag-aaral niya, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko dito. Dinala siya ni Sabrina sa study. Maaari mo akong tulungan na makita kung alin ang maaaring ibigay, hindi na siya babalik, at ang mga aklat na ito ay maaaring maging mas makabuluhan kung ibibigay ito sa mga nangangailangan nito. Okay, aayusin ko sila at i-donate ko sa mga medical school books. Tara na. Nanatili si Sabrina saglit sa study at saka lumabas, sa pagtingin sa lahat ng bagay sa pag-aaral, hindi niya maiwasang isipin si Xander. Pagkalabas ni Sabrina, lumapit si Elliot kay Avery, gaano katagal bago ayusin, kung magtatagal pa ito, maaari kang bumalik bukas, sa isang istante sa itaas, nakatiptoe si Avery at ibinaba ang portfolio sa itaas. Anong ginagawa mo dito? Naguguluhan si Elliot, sinabi ni Avery, ito ay minarkahan ng mga kaso ng operasyon, ito ay dapat na isang kaso ng kanyang mga nakaraang operasyon, gusto kong makita kung binigyan niya ang pasyente ng 2 general anesthesia dati. Kabanata 1554 dahil sa sobrang dami ng impormasyon, hindi ito nabasa ni Avery sa bahay ni Xander, kaya binawi niya ang portfolio. Avery, hiniling sa amin ni Ben Schaffer na lumabas para kumain, matapos sagutin ni Elliot ang telepono, sinabi niya sa kanya, kung pagod ka na, tatanggihan ko siya. Magkasama ba si Gwen? Medyo pagod na si Avery, agad namang tinanong ni Elliot si Ben Schaffer sa kabilang linya ng telepono, magkasama ba si Gwen? Sabi ni Ben Schaffer, hindi pa siya nakakaalis sa trabaho, babalik lang siya ng 9 PM araw-araw kamakailan, hindi. Ba kayo lumalabas para kumain nang wala siya? Kung ayaw lumabas ni Avery, pwede kang lumabas, ang tagal mo. Na akong hindi nakikita, hindi mo ba ako nami-miss? Namula si Elliot, diretso ka sa amin, maaari kong isaalang-alang na imbitahan kang kumain sa malapit. Alam mo bang 1 oras akong biyahe mula rito papunta sa'yo? Bulalas ni Ben Schaffer, pasensya na ako ngayon, umismid si Elliot, hindi pa rin naghihilom ang sugat mo sa mukha, hindi mo ba ibig sabihin na ang pinsala ay hindi malubha? Sinaktan ka ng husto ni Zion, kaya mo ba? Agad na sinabi ni Ben Schaffer, okay lang, hahanapin kita. Kung pupunta ka mag-isa, natatakot akong hindi ka makita ng asawa ko, binigyan siya ni Elliot ng pagbabakuna. Nang maaga, she's very tired today. Alam ko, nasa puso ako ng asawa mo, hindi kasing daliri ni Gwen, naghahanap ako ng maiinom sa iyo, kung nandito ang asawa mo, habulin natin, mas mabuti kung hindi, samahan mo akong uminom, binaba ni Ben Schaffer. Ang telepono, naglakad si Elliot kay Avery at kinuha ang impormasyon sa kanyang kamay. Elliot, huwag mong panoorin, magkita na lang tayo bukas. Avery, hoy, idol din ako. Sabi ni Elliot, hindi ka ba busog sa hapunan, bakit hindi tayo pumunta at magkaroon pa ng iba kay Ben Schaffer mamaya, darating si Ben Schaffer mamaya, samahan mo siyang kumain, hindi ako gutom, hindi naman talaga nagugutom si Avery, o kaya naman dahil may kung ano sa puso niya, kaya hindi siya nakaramdam ng gutom. Elliot, pagkatapos ay ibabalik kita para sa merienda sa gabi. Nag-dinner sila sa bahay ni Xander, nagluto si Sabrina ng isang mesa ng masasarap na pagkain, ngunit lahat ay walang gana, kaya hindi sila kumain ng marami. Sige, pero medyo inaantok na ako, baka makatulog ako bago ka bumalik. Pinunasan ni Avery ang kanyang mga templo. Maligo ka muna. Hinayla siya ni Elliot mula sa sofa at naglakad patungo sa master bedroom. Matutulog ka kapag inaantok ka, huwag mo na akong hintayin. Avery, sige. Bumalik ang dalawa sa master bedroom, binuksan niya ang malita, isa-isang inilabas ang mga damit at isinabit sa aparador. Maligo ka na, ibababa ko ang tawag, gustong tumulong ni Elliot. Ako mismo ang gagawa ng ganitong maliit na bagay, sinulyapan siya ni Avery, bakit hindi ka muna maligo?
Kapag pumunta ka kay Ben Schaffer mamaya, kailangan mong maging malinis. Pagkatapos magsalita ni Avery, dinalhan siya nito ng isang set. Lumabas ka na may malinis na damit. Pagkapasok ni Elliot sa banyo, kinuha ni Avery ang phone niya at sinubukang tawagan si Gwen. Nakakonekta ang telepono, ngunit walang sumasagot. Ibinaba niya ang telepono at nagpadala ng mensahe kay Gwen, nasa Bridgedale kami ng iyong pangalawang kapatid, magkita tayo para sa hapunan kapag libre ka. Matapos may padala ang mensahe, nagpatuloy siya sa pag-aayos ng kanyang mga damit. Pagkatapos ng isang oras, lumabas si Elliot at nakilala si Ben Schaffer sa malapit na restaurant. At tinapos din ni Gwen ang training ngayon at tinawagan si Avery pabalik. Avery, kakakuha ko lang ng cellphone ko, kailan ka dumating? Ngayon, lumabas si Gwen sa kumpanya at agad. Nahinay lang ang zipper ng kanyang jacket, I can ask for leave tomorrow to see you. Avery, maantala ba ng iyong kahilingan para sa leave ang iyong pagsasanay? May gagawin ako nitong nakaraang 2 araw, kapag tapos na ako sa trabaho ko dito, hahanapin ka namin ng pangalawang kapatid mo. Gwen, okay, mukhang nagpadala rin sa akin ng mensahe si Ben Schaffer. Dapat gusto kanyang tawagan para pumunta sa tabi namin, lumapit siya ngayon, paliwanag ni Avery. Nako, huli na ngayon, kaya hindi ako pupunta, kinilig si Gwen, kayo lang ba ng pangalawang kapatid ko ang pumunta rito?